Hi mga mare! Welcome back ulit sa aking kusina, and for today's video ay gagawa tayo ng isa na namang pang negosyo recipe na madaling gawin at ilang ingredients lang ang kakailanganin. At sa video nga na to mare ay sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka napapalpak dahil ituturo ko sa'yo step by step kung paano lutuin o gawin ang napakasarap at talaga namang crunchy outside pero talaga namang napaka-chewy inside na Yema Tower. At sa video din na to mare, i-reveal ko nga din sa'yo kung paano gawin ang yema na hindi dumidikit sa plastic. Kaya naman kung gusto mo rin itong gawin mare, tara samahan mo ko hanggang dulo para naman ma-share ko sa'yo ang sekreto. First step mga mare, ilalagay na natin yung ating condensed milk dito sa ating pan. Bali 1 kg na condensed milk ang gamit ko dito, and then maglalagay tayo ng 2 pieces egg yolk. At ito na yung sekreto mga mare, maglalagay tayo dito ng 5 tablespoon ng ating cornstarch. At imimix lang natin to ng maayos mga mare hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo. At this point mga mare ay nakapatay pa yung ating kalan. So hintayin muna natin na ma-mix natin ito ng maayos, saka natin ito turn on yung ating kalan sa medium heat lang. At continuous lang tayo dito sa paghahalo hanggang sa makita natin na medyo mag-thicken na itong ating yema mixture. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare ay mapapansin nyo po na medyo lumalapot na itong ating yema mixture. So hindi na natin ito titigilan sa paghalo para po maiwasan natin na masunog yung ilalim. After 10 to 15 minutes mga mare, ganito na yung kakalabasan ng ating yema mixture. So maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon na butter. At continuous pa rin natin yung hahaluin mga mare hanggang sa mag-thicken pa ito lalo. After 5 minutes of mixing, ilagay naman natin dito yung ating crushed na peanuts. Kung ayaw nyo pong maglagay ng peanuts ay okay lang naman. Skip nyo na lang tong part na to at continuous pa rin tayo sa paghahalo. At pagkatapos ng ilang minuto mga mare, mapapansin nyo na medyo magda-dark na yung kulay nito. Dapat po ay medyo mabilis na yung paghahalo natin dito para maiwasan natin na masunog yung ilalim dahil napakabilis na lang po nitong dumikit sa ilalim. At isa din yan sa sikreto mga mare para maging masarap at maganda ang pagkakaluto ng ating yema. Kailangan po ay hindi natin to titigilan sa paghahalo para po pantay ang pagkakaluto nito. At kapag nga ganito nakalapot mga mare at medyo nag-dark na yung kulay nito ay okay na yan. So pwede na nating patayin yung ating apoy. Pero kung gusto nyo po na mas chewy pa at mas dark pa yung kulay nito, pwede nyo pa yung lutuin ng mas matagal. So sa akin mga mare, okay na yung ganito. Kaya naman ililipat ko na ito sa isang lagayan. Nag-grease lang ako dito ng butter para hindi dumikit yung ating yema dito sa ating lalagyan. Tapos ay iset aside lang natin to mga mare at papalamigin muna natin bago natin ito ibalot. At kapag medyo malamig na nga mga mare at kayang-kaya nyo ng hawakan ay pwede na tayong mag-umpisa sa pagbabalot. So gagamit ako dito ng cellophane wrapper at maglalagay lang ako ng 1 tablespoon nitong ating yema mixture. At ganito lang yung gagawin natin mga mare sa pagbabalot nitong ating yema. So pagdudugtungin lang natin yung bawat sulok and gagamitin natin yung ating 4 na daliri at dahan-dahan lang natin yung ipupush at ipipinch yung bawat sulok hanggang sa magawa natin itong Yema Tower. Ayan, at ganyan lang kadali ang gagawin natin mga mare at uulit-ulitin lang natin yung process hanggang sa magawa na nating tower lahat yung ating mga ginawang yema mixture.
mare yung mga nagawa ko na yema. So ito na lahat yung kinalabasan ng ating ginawang 1 kilogram na condensed milk. Bawat isang peraso nito mga mare ay pwede natin itong ibenta ng 5 pesos each or pwede nyo po yung taasan o babaan depende kung magkano ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. Ngayon naman mga mare, ipapakita ko naman sa inyo na kahit bagong gawa pa lang itong ating yema tower ay hindi na ito masyadong dumidikit sa plastic. Gawa nga nung nilagay nating butter and yung ating cornstarch. At ayan nga mga mare, makikita nyo naman hindi na siya masyadong dumidikit sa plastic kahit na bagong gawa pa lang. And makikita nyo rin mga mare na talaga namang crunchy outside and napaka-chewy inside. So kung i-stock nyo pa to ng isang araw mga mare ay talagang hindi na to didikit sa plastic. Kaya naman kung gusto mo rin itong gawing pang negosyo pero natatakot kang pumalpak sa pagluluto nito, nako mare, subukan mo na ang recipe ko at paniguradong magagawa mo to ng tama. At hanggang dito na lang mga mare, sana po ay nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching and see you again sa ating susunod na pang negosyo recipe. God bless!